Aga nga pala ako bumiyahe ngayong araw. Dahil nga sa sobrang busy at sobrang dami namin ginagawa, tiningit ko na nga rin yung request sa akin ng aking sister Hakas. Dahil nga malapit na mag-birthday ang aking sister Hakas, namang gusto niya daw magpa-photoshoot sa akin at the same time buntis kasi siya. Ayan at nakarating na nga kami sa Residensya Hermosa, Bataan. Mapansin nyo madilim pa niyan kasi madaling araw talaga kami nagbiyahe. Kaya alam nyo na, around 9 to 10 a.m. madami na talaga kaming client sa salon. Kaya mas pinili ko na lang umaga na lang kami mag-photoshoot. Since ako nga pala dito ang kanyang makeup artist, slash photographer, slash wardrobe assistant. At ito na nga't nakarating na kami sa kanilang bahay. Hanggang umaga niyan kaya kapansin nyo parang bagong gising lang talaga ang aking sister. Kasi gabi pa lang nagsabi na ako sa kanila na madaling araw ka ako pupunta or umaga. Binisita ko na nga din pala yung mga alaga niyang tiyanak dito. Bali tatlo nga pala yung anak ni Blight na anak-anakan niya dito. Kaya naman pagpasok ko pa lang dito ay naku, sumalubong na talaga to sila sa akin. Yung tipong hindi naman nila ako amo pero ganun sila ka-close sa akin at tuwang-tuwa sila. Guro, sadyang alam din talaga nila na dog lover din talaga ako. Kaya ganun na lang din talaga nila ako i-welcome. Nga pala si Bly, yung aso na binigay ko kay ate ko at ito yung anak niya. Yan si Chloe. Yan yung super tahol pero mabait naman pag hinawakan mo. At ito naman si Panda na super kulit at super damba sa akin at meron pa nga siyang rashes. May mga ganito kayong aso, hindi nyo talaga may iwasan na magasgasan kayo. Ito naman yung poging si Sunny na isnabero. Yan naman sabi ko kay ate ko bago kami mag-start may kipaglaro muna ako sa mga tiyanak niya. Imagine yung mga before months old pa lang yung mga tiyanak niya, sobrang lalaki na. At sobrang kulit. 2 months na yan walang ligo pero ang babango nila at ang lilinis talaga. Yung tipong walang patayin yung aircon nila dito sa kwarto. Kainlove lang talaga itsura nito ni Sunny. Ito si Chloe, napaka-cute. Ito naman talagang si Panda na napaka-kulit at super damba sa akin. Ayan, check tayo ng mga braso natin. Kitang-kita nyo naman yung mga gasgas ko dyan. Diyos ko yung mga gasgas ko, hindi nyo na masisino. Oh, kitang-kita nyo naman. Ayan naman sabi ko kay ate ko dito, ay nako, diretso na tayo sa pag-makeup. Ulan na natin baka maging duguan pa yung braso ko. Naman sabi ko kay ate ko, document ka ako natin ng pag-makeup ko sa kanya. Siya before, so ayan yung no makeup ha. Tinime-lapse ko na rin to para makita nyo kung paano ako nag-makeup. Hindi nyo basta-basta masusundan ng pag-makeup ko kasi mabilis yan kasi nga naka-time-lapse. Sa puntong ito kung mapapansin nyo, nawala si ate ko at nawala din ako dyan. Kasi nga ang kanyang doggy ay nakawala. Kaya naman hinabol ko muna at ang makuha ko ay nagdiretso na kaulit kami sa pag-makeup. Okay, diretso na ulit kami sa pag-makeup that time. Kung hindi nyo po masyado alam o hindi nyo po ako lubos na kilala, isa din po akong makeup artist. Kaya lang hindi naman po tayo sikat na makeup artist dahil hindi naman tayo kagalingan kagaya ng iba. Pero naniniwala naman ako na there's always a room for improvement. Hindi naman ako ganun kagaling or kaganda, soon mag-i-improve din po yan. Pero ang mahalaga, halos lahat naman po ng mini-makeupan ko ay nagaganda din talaga sa kanilang outlook. Yung tipong napapa-thank you at napapahag na lang sila sa akin minsan pag nakikita nila yung makeup ko sa kanila. Pero syempre, minsan ginagalingan ko din talaga sa pag-makeup. Alam nyo na, kailangan natin galingan sa lahat ng bagay. Ito na nga, nagsimula na kami mag-photoshoot. Sabi ko kasi kay sister, itry ka ako namin yung iba-ibang look niya. Since madami nga talaga akong wig na nakatago, kaya ipinagamit ko na din to sa kanya para sa kanyang maternity photoshoot. At magba-birthday na nga rin pala siya kasi niyang kinabukasan, kaya inayos ko na din talaga lahat. Tipong effort talaga ako pagdating sa outfit, pati sa wig, slash makeup artist ka pa, slash ikaw pa yung photographer. As in, literal na multitasking ang atake ko nito. Pero more satisfying naman talaga din yung outlook talaga ng nagawa namin. Kaya sobrang tuwan-tuwa din talaga ang aking sister Hakas. Yung tipong hindi na siya nag-demand sa akin ng material na regalo, ito lang daw sapat na. Nakakatuwa lang, halos lahat talaga ng wig at outfit ay bumagay talaga sa aking sister. Yun na, magaling talaga ako mag-makeup. Char, joke lang. May matapos kami mag-photoshoot, ito na at nagpaalam na ako sa kanyang mga tiyanak na anak. Kasi dati ang liliit pa nila, tas ngayon after 4 months lang, ang lalaki na nila. Tapos na nga din po pala kami niyan, mga around 8 a.m. na. Pakain pa nga kami dyan ng aking sister, pero sabi ko wag na kasi may mga client pa kami sa salon na naghihintay. Request pa nga to sa aking pamangkin ko na pambili niya daw ng Jollibee, kaya nagbigay na rin ako. Kaya naman tuwan-tuwa na lang din talaga sila nung nagbigay ako sa kanila ng pambili nila ng pang Jollibee. Ito na at nakapagbihis na ang aking sister, dahil sabi ko sa kanya ay uuwi na rin kagad kami. Kitang-kita nyo naman na literal na dog lover talaga tong aking sister. Bukod sa loob, may aso pa siya sa labas. Ito na nga si Chubby, yung anak ng aso ko na binigay ko sa kanya na napakalaki na. Kasakit nga yan pero pagaling naman na siya. Ito na yung look ng ate ko nung lumabas siya. Kitang-kita nyo yan ha. Walang hulas. As in, napaka-fresh niya pa rin kahit nasa labas na. Kaya sa mga bet magpa-photoshoot, magpa-makeup, PM nyo lang ako mga B. Kaya naman matapos na namin masakay, lahat ng gamit namin sa sakyan ay nagpaalam na rin ako sa aking sister Hakas. Dahil kako madami kaming client ngayong araw na naghihintay sa salon. Bawal magtagal kaya sabi ko sa kanya umaga lang ako available or gabi. Kaya naman tamang video lang ako dito ng daan habang pauwi kami. Gagala pa sana kami kaya lang sabi ko madami naghihintay na client sa salon. Ayan, tamang daan na lang talaga yung nabibidyohan
ko. Pero minsan talaga habang nagdadrive ako, minsan napapaisip ako na parang ang sobrang sarap din talaga nagta-travel. Travel ka tas may kasama kang jowa. Char! Char lang yun ha, baka may mag-PM na naman sa aking mga baby boy. Char! So, habang bumibiyahe nga kami ay dumaan pa kami sa Batangas Dos para bumili kami ng buko. Hindi ko na rin na-videohan. By the way, kung napapanood nyo to, hulaan nyo na lang kung magkano yung amount na binili kong buko. Kasi wala akong maisip na pwedeng pahulaan sa inyo para madali na lang. Hulaan nyo lang kung magkano yung binili kong buko sa Batangas Dos. Hulaan nyo lang naman yung total amount ng buko kung ilan talaga yung binili ko. Nyo lang sa comment section yung sagot nyo. Dahil pag nahulaan nyo or tumama kayo, ipipm ko kayo at magsisend ako sa inyo ng cash. Make sure lang din na pag nag-entry kayo ng sagot nyo sa comment section, ay share nyo din yung video na to. Kaya naman habang nagbabiyahe kami papauwi at nandito na nga kami sa Sigsag, ay tinatawagan na din talaga kami ni Melody at ni Josa. Dahil nga sobrang dami na daw ng tao sa salon. Parang kinakabahan ako. Wala pa naman December ha. Pero ganun talaga. Parang normal na sa amin talaga madaming client. Siguro sadyang binibless lang din talaga tayo dahil mabuti tayong tao. Char! Pero hindi. Syempre maganda din talaga kami gumawa ng buhok kung bakit kami dinadayo ng ibang customer na nanggagaling pa sa ibang lugar. Naman nung makarating kami sa Balon, ayan, dito na sa aming lugar, sa Banaba Street, Balon Anito, nagpasundo na din kami kay Josa at Melody. Para nga maibaba at may katulong si Ate Aya sa pagbababa ng gamit. Dahil nga sobrang dami naming dala nang galing kami sa Hermosa. Ito na nga talaga si Melody, akala mo talaga mambabari. Naman matapos nila makuha lahat ng gamit, ito nadatnan ko sa aming salon. Aga pa niyan, wala pang alas 12 niyan nung umuwi kami, pero ganyan nakadami yung client namin. Kaya naman lubos po kami nagpapasalamat sa mga tao or sa mga clients or customer po na bumibisita pa po sa aming lugar. Yung tipong yung salon namin wala naman sa commercial space, kundi nasa residential area pero dinadayo. Ito sa mga realization ko sa buhay. Hindi mo kailangan magrenta sa malaking pwesto para lang magkaroon ng customer. Ang kailangan natin ay magandang service. Dahil service naman po ang binabayaran, hindi naman po ang pwesto. Yan naman yung simula nung lumipat kami dito sa Balon, sa residential area. Marami pa talaga kami nagiging customer. Dito ako nagkaroon ng oras at panahon para gumawa ng mga content. Syempre dito hindi na kami nangungupahan or nagbabayad ng renta. Naman po sa mga future client na gusto magpagawa sa amin, pwede kayo mag-PM sa mismong aming page, Clinic Happy Salon Mariveles, Bataan. Binidyoan ko pa nga dyan isang client namin na papauwi. Tipong kahit malayo na siya, mapapansin nyo na shiny at bouncy talaga ang hair niya. Ito na nga din nabidyohan dyan yung mga ibang client na umuwi kasi nga sobrang dami talaga nagpagawa sa amin nung araw na to. Yung tipong parang mapupuno na yung salon, yung mapapansin nyo ha, ayan yung mga current client namin that time. Dami talagang nakasalang. Ayan naman kung napapanood nyo to, hulaan nyo naman yung total number of customers namin that time. Again, pag nahulaan nyo yung total number of customer namin nung araw na yan, at nahulaan nyo sa comment section, ipipm ko kayo at magsisend ako sa inyo ng cash. Make sure lang din na i-share nyo yung video na to. Thank you so much for watching!